Kung magpapatuloy ang ganitong pagkapagod at stress, maaring mapanganib ito hindi lamang kay Sabrina, kundi pati na rin sa mga anak na dinadala niya. Seryosong paliwanag ni Dr. Meneses. Kailangan niya ng sapat na pahinga at dapat siyang alagaan ng husto. Natahimik si Marcela, tila may pumintig sa kanyang konsensya. Napatingin siya kay Sabrina na mahina pa rin na tila walang malay. Naisip niya mga salitang binitiwan niya kay Sabrina noong mga nakaraang araw. Napalunok siya at parang may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Baka malaman ito ng kanyang anak. Rosa, mahina ngunit may pag-aalalang sabi ni Marcela. Pakisuyo, ipagluto mo si Sabrina ng mainit na sabaw at tingnan mo kung ano pang kailangan niya. Aalis na ako, ma'am. Basta kapag may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako kapag kailangan. Nakangiting paalam ni Dr. Meneses. Mukhang magiging yaya pa ako ng babaeng ito. Inis niyang bulalas. Napaka-arte kasi. Tumunog ang cellphone niya at sinagot niya yun agad. O anak, kumusta? Nakangiti niyang sabi dito. Ma, bakit hindi ko nakakausap ang asawa ko? Nakakunot ang noon na tanong ni Sebastian. Naku anak, laging tulog ang asawa mo. Ayoko namang abalahin kasi nga buntis siya. Kita mo nga tulog na naman. Ipinakita niya sa screen si Sabrina. Napapagod na nga ako. Sabi ko, mag-charge, ayaw naman. Pwede niyo bang gisingin? Kakausapin ko lang. Pakiusap ni Sebastian. Nako anak, magcha-charge pa ako. Ayan, 5% na lang ang pinatay na niya ang tawag ng kanyang anak. Ayoko nga. Mamaya magsumbong patong sampid na to. Marcela, tama ang ginagawa mo. Huwag kang mag-guilty sa paawa, epek niyan. Iniwanan na niya ang manugang sa kwarto. Bumaba siya upang kausapin ang mga kasambahay. Naiinis siya sa mga ito lalo na kay Berting. Subukan niyo na pahiramin ang cellphone si Sabrina, malilintikan kayo sa akin. Lalo ka na, Berting. Duro ni Marcela sa hardinero. Talagang ikaw kahit kailan? Ma'am, nakakaawa naman po kasi si Ma'am Sabrina. Nakita ko po na nahihirapan na siya. Sagot ni Berting. Kung ikaw kayang pahirapan ko? Sagot ni Marcela. Masyado kang nagiging mapapel, Berting. Hindi na po mauulit, ma'am. Nakayukong sagot ni Berting. Aba, dapat lang. Nakakahiya naman kung plano mo pang ulitin, hindi ba? Nakataas ang kanyang kilay nang sagutin ng matanda. Ayoko natutulungan ng kahit na sino sa inyo si Sabrina. Maliwanag? Opo. Nakayuko ang mga katulong nang sumagot sa kanya. Umakyat siya sa kwarto at kinuha ang kanyang isang lumang cellphone. Inayos yun at plano niyang ibigay sa manugang. Kinagabihan. Sabrina, itong phone, inayos ko lang yan, pero magagamit mo. Sabi ni Marcela kay Sabrina. Thank you po, tita. Tinanggap niya yon. Pagkakataon niyang makausap ang asawang si Sebastian. Subalit pagbukas pa lang niya ng kanyang messenger, halos madurog ang kanyang puso pagkakita ng mga larawan. Nakakaiskandalong mga kuhang yon. Si Raquel ay hubad habang nasa ibabaw ni Sebastian. Mukhang masayang-masaya ang dalawa sa pagtataksil sa kanya. Agad bumuhos ang kanyang luha. Napangisi naman si Marcela sa di kalayuan. Marahil ay nakita na ni Sabrina ang mga larawang ipinaphotoshop ni Raquel. Anong nangyayari, Sabrina? Kunwari ay tanong ni Marcela sa manugang. Pinilit ni Sabrina na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Hindi siya makapagsalita. Ang damdamin niya ay parang binagsakan ng malamig na tubig. Tila nawala ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ngunit isang bagay ang malinaw. May isang taong nagpakana ng lahat ng ito. Kinuha niya lahat ng kanyang tapang para harapin si Marcela. Kahit nanginginig pa ang kanyang boses. Tita, nakita ko lang po. May mga litrato po dito. Pero alam kong hindi ito totoo. Mahinang sagot ni Sabrina. Pilit na hinahagod ang sarili para huwag bumigay sa harap ng babae. Kunwaring nag-aalala si Marcela at nilapit ang kanyang sarili kay Sabrina. May ngiti sa kanyang mga labi na puno ng panlilinlang. Anong ibig mong sabihin? Ano bang nakita mo? Tanong niya. Kahit alam niya na ang sagot.
Napangisi si Marcela, ngunit sinubukan pa rin niyang itago ang kasiyahan sa kanyang muka. Baka naman totoo yan. Alam mo na, lalaki si Sebastian. Minsan talaga hindi mapigil ang tukso. Dagdag ni Marcela na may bahid ng panunukso. Sumikip ang dibdib ni Sabrina. Alam niyang hindi niya na kayang magpanggap pa na okay lang siya. Tita, sinong nagbigay sa inyo ng ideyang ito? Tanong niya. Ngayon ay puno ng pagdududa ang kanyang tingin. Bakit kailangan niyong gawin ito? Napakurap si Marcela. Hindi inaasahang magtatanong si Sabrina ng ganoon. Anong pinagsasabi mo? Pagtatanggi nito. Ngunit halata sa kanyang tono ang pagkabigla. Alam kong may kinalaman kayo rito. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Sabrina. Hindi ko alam kung anong dahilan niyo. Pero hindi ko hahayaang sirain niyo ang pamilya ko ng ganito. Nagulat si Marcela sa tapang ng manugang. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Sabrina na kumprontahin siya. Subalit imbis na umatras, napangisi pa ito lalo. Sige nga, subukan mo akong labanan, Sabrina. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hamon niya habang tumatawa. Pinagbibintangan mo ko sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Isa pa, sila'y dating magkasintahan. Baka nagkabalikan na sila. Ano magagawa ko doon? Hindi mo nga alam na kasama ni Sebastian si Raquel sa Singapore. Napatigil si Sabrina. Nagsimulang maglaro ang kanyang isip sa sinabi ni Marcela. Kasama si Raquel sa Singapore? Hindi ito nabanggit ni Sebastian sa kanya. Ni isang beses man lang. Pilit niyang kinakalmang sarili. Ngunit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isa pa ring palaisipan kay Sabrina yon hanggang ngayon. Kung bakit hindi man lang sinabi sa kanya ng kanyang asawa na kasama si Raquel sa kanilang out of town. Napatingin na lang siya sa kanyang biyanan. Patuloy lang sa pagngisi si Marcela. Tila nasisihan sa reaksyon ng manugang. Hindi ko kasalanan kung naglihim ang asawa mo, Sabrina. Siguro nga may mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa'yo. Sagot ni Marcela na may tonong paghamak. Kung ako sa'yo, maghanda ka na lang sa kung ano pang maaaring matuklasan mo. Naramdaman ni Sabrina ang isang bigat na dumadagok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpapadala sa mga sinabi ni Marcela. Mahal ako ni Sebastian. Mahina ngunit may tiwalang sagot ni Sabrina. At alam kong hindi niya ako pagtataksilan ng ganon. Napangisi si Marcela, tila lalong nasiyahan sa kanyang nakikitang pagkalito at paghihirap ni Sabrina. Mahal ka nga niya, sabi mo. Sarkastikong tinig ni Marcela. Pero bakit hindi niya sinabi sa'yo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya? Hindi na nakayanan ni Sabrina ang sitwasyon. Kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Sebastian kung ano ang dahilan sa lahat ng ito. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Diretso sa hardin upang makahanap ng lugar na tahimik kung saan maaari siyang tumawag. Habang naglalakad, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya bumitaw. Hawak pa rin niya ang cellphone na ibinigay ni Marcela. Nag-aalangan man sa una ngunit handa nang tawagan si Sebastian. Nais niyang marinig ang boses nito. Nais niyang malaman ang katotohanan mula mismo sa kanya. Tumigil siya sa ilalim ng isang malaking puno. Huminga ng malalim at dahan-dahang pinindot ang numero ni Sebastian sa kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang daliri habang hinihintay ang sagot. Sa kabilang linya narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Hello? Malamyos na sagot ni Sebastian. Sebastian, mahina ngunit puno ng emosyon na tawag ni Sabrina. Kailangan nating mag-usap. May mga bagay akong nalaman. Tungkol kay Raquel, tungkol sa Singapore. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kasama mo siya? Sandaling katahimikan ang sumunod at naramdaman ni Sabrina ang kabang bumalot sa kanyang buong katawan. Alam niyang ang susunod na sasabihin ni Sebastian ay maaaring makapagpabago ng lahat. Sabrina, simula ni Sebastian. Ngunit natigilan siya. May mga bagay na kailangan kong ipaliwanag sa'yo at gusto kong malaman mo lahat ng totoo. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa man makasagot si Sabrina, naputol ang linya. Nakatitig lang siya sa cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit isang bagay ang sigurado.
Hindi na siya maghihintay ng walang ginagawa. Determinado siyang malaman ang katotohanan kahit gaano pa kasakit ito. Nanlulumo si Sabrina. Hindi niya mawari kung tama bang nagpakasal siya nang hindi man lang nakikilala ng lubusan ng lalaki. Ngunit unti-unti na siyang nalulunod ng mga problema dahil sa dating kasintahan ng kanyang asawa. Akala niya'y tiwala siya na hindi siya magagawang lokohin ni Sebastian. Ngunit mali pa lang kanyang akala. Pilit niyang iniwasan ang mga matang nagmamasid sa kanya habang pumasok siya sa loob ng bahay. Sinalubong siya ng kanyang biyanang si Marcela, na tila handa nang ibulalas ang kanyang hinanakit. "Maaari ba tayong mag-usap, Sabrina?" Malamig na tanong ni Marcela. "Tungkol po saan?" Sagot ni Sabrina. Pilit pinipigilan ang emosyon sa kanyang muka. Ayaw niyang ipakita na siya'y nasasaktan. "Magkanong kailangan mo upang layuan ang anak ko?" Biglang tanong ni Marcela. "Hindi kita maaaring tanggapin dahil isa ka lamang dukha. Saan ka ba napulot ni Sebastian? Sa club? At sinong nakakaalam kung yang dinadala mo ay anak nga ng anak ko?" Isang matalim na sampal yon para kay Sabrina. Inaasahan niya na tatanggapin siya ng maayos ng kanyang biyanan, ngunit mali pala siya. Ang inaasahan niyang magiging bagong simula ng kanyang buhay ay naging isa palang bangungot. Ramdam niya ang pag-ayaw at paghamak sa kanya ni Marcela sa bawat salita nitong binitiwan. "Hindi ka naman siguro manhid upang hindi maramdaman na ayoko sa'yo. Hindi ko na kayang makipagplastikan sa'yo, iha. Magkano ang kailangan mo?" Patuloy ng matanda. "Hindi ko kailangan ng pera niyo." Matigas na tugon ni Sabrina. Iniisip niya na matapos niyang matakasan ng matandang ipinagkasundo sa kanya ng kanyang ama, magiging maayos ng kanyang buhay. Ngunit heto siya ngayon, kaharap ang isa pang matapobreng katulad ng kanyang madrasta. "Talaga ba? Ayaw mo ng pera? Kaya pala halos lahat ng gastos ng anak ko ay nakalaan para sa'yo." Mariing singhal ni Marcela. "Malamang nabuntis ako ng anak ninyo, kaya kailangan niya akong suportahan. Kanino ako hihingi ng suporta? Sa asawa ng iba?" Hindi na napigilan ni Sabrina ang kanyang sarili. "Tumapang ka na ngayon, ha? Lumayas ka, hampas lupa!" Sigaw ni Marcela. Agad na nag-alsabalutan si Sabrina. Hindi niya na kayang magtagal sa tahanang yon, kung saan hindi siya itinuturing na tao. Kuyumang kamao lumisan siya. Dalang pasaning hindi pa man naisisilang ay itinakwil na. "Ako ang bahala sa inyo, mga anak. Hindi ko hahayaang may mang-api pa sa inyo gaya ng naranasan ko." Mahinang bulong niya habang tinatapik-tapik ang kanyang tiyan. "Babangon ako at maniningil." Tumigil siya sa harap ng mansyon at tiningnan itong mabuti. Hinulman ng isipan ng bawat detalyeng magpapaalala sa kanya ng araw na ito. Hilam ng luha ang kanyang mga mata habang lumayo. Dala ang kanyang pangako na isang araw ay babangon siya mula sa pagkakalugmok. Ngunit ngayon, hindi pa niya alam kung saan siya tutungo. Subalit alam niyang itong simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pag-asa. Nang maglakad si Sabrina palayo sa mansyon, ang mga hakbang niya ay tila bumibigat sa bawat metro. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanya. Ngunit ang pasanin ng pagkakahiwalay sa kanyang asawa at ang pagkakahiwalay sa pamilya nito ay nag-uumapaw sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit nagpasya siyang dumaan sa isang lumang simbahan na matagal na niyang hindi nakikita. Pagdating niya roon, pumasok sa loob at naghanap ng tahimik na sulok. Ang simbahan na puno ng saksi sa mga panalangin at pag-asa ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Naupo siya sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Isang taimtim na panalangin ang binitawan niya para sa kanyang mga anak, sa kanyang sarili, at sa kanyang hinaharap. Habang nagdarasal, hindi niya napigilang isipin ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang kanilang mga pangaral sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob at pananalig sa sarili sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Napagtanto niyang hindi siya maaaring mawala ng pag-asa. Hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga anak. Wala siyang ibang mapupuntahan. Kaya tinawagan niya ang kaibigang si Ram na kapatid ng kanyang asawa. Ayaw man niya, subalit ito lang ang tanging tao na alam niyang kaya siyang tulungan. "Maaari mo ba akong sunduin?" Umiiyak niyang sabi nang sagutin ng lalaki ang phone. "Bakit?
bakit ka umiiyak? Tanong ni Ram sa kabilang linya. Ang kanyang noo ay nangunot. Tama ang sinabi ko, no? Oo. Saka bumuhos lalo ang luha ni Sabrina. Pinalayas niya ako. Hindi pa ba bumabalik si Sebastian? Tanong pa nito. Nasa Singapore pa, kasama ng ex niyang si Raquel. Nag-aalala si Ram sa narinig mula kay Sabrina. Sige, pupuntahan kita. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Binaba ni Ram ang telepono at agad niyang inayos ang lahat para sa pagdating ni Sabrina. Sinundunan niya agad ito sa lugar na sinabi nito at agad inuwi sa kanyang bahay. Pasensya na, Ram. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong mapuntahan at wala na akong ibang kakampi. Sabi ni Sabrina habang hawak ang kamay ni Ram. Wala kang dapat ipag-alala. Sagot ni Ram. Magsimula tayo sa pag-aayos ng mga bagay. Makakahanap tayo ng solusyon sa sitwasyon mo. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ka ng kapayapaan at makabawi sa lahat ng nangyari. Kahit hindi pa bumabalik si Sebastian mula sa Singapore, alam ni Ram na kailangan niyang magdesisyon para sa kapakanan ni Sabrina. Nagbigay siya ng mga praktikal na solusyon. Tumulong siya sa paghahanap ng pansamantalang tirahan para kay Sabrina at nagbigay ng mga mungkahi kung paano niya maaari pang makabalik sa normal na buhay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng magbagong buhay ni Sabrina. Sa tulong ni Ram, nakahanap siya ng maliit na apartment na pwede niyang rentahan habang sinisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ang mga araw na yun ay puno ng pagsubok. Ngunit sa tulong ni Ram at ng kanyang mga kaibigan, natutunan niyang muling magtiwala sa sarili at muling buuin ang kanyang buhay. Kahit ang pighati at kalungkutan ay hindi nawawala, napagtanto niyang may mga tao pa rin na handang tumulong at sumuporta sa kanya. Habang nagpatuloy ang kanyang paglalakbay, isang mahalagang leksyon na natutunan niya, ang hindi magpaapekto sa kanyang kapalaran sa kabila ng mga pagsubok, sa bawat hakbang patungo sa pagbuo muli ng kanyang buhay. Nahanap niya ang lakas na magpatuloy, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Hindi sinimantali ni Ram ang pagkakataon na mapalapit kay Sabrina. Kahit may mga pagkakataon na siya, labis ang paggalang niya sa kanyang hipag at alam niya ang kanyang lugar kahit pa may nararamdaman siya para kay Sabrina.